Hi guys! So, ngayon naman mag-video ko kung paano to ginagamit. Sabi dito, scoreboard. So, bago lang to guys. Ito puncher. So, yung mga corner, kung gusto yung maglagay ng corner. Gagamitin natin to dito. Paggawa ng mayroon palang nakakalot na receipt mo doon sa ano ko. So, ito yung ginawa ko guys. Ito yung gagawin natin ngayon na pattern para gawa ng card. So, as much as dapat hindi maliit ito. O yan, malaki siya. So, titingnan natin kung kakayanin to. Itong size na to. Para gawing card. Itong card. It's already card na pala. Para maging envelope nitong card na to. Nitong card na ginawa ko to. Okay? Ito yung gagamitin natin. Ngayon, itong gagamitin ko. Hindi ko pa rin to alam guys kung paano gamitin. Pero, at the back, nakikita naman ninyo. Meron siyang paliwanag. Sabi niya, for envelope making, choose card size and cut the paper according to matching paper size. So, gagawin natin ito mamaya. So, ito, ang alam ko, ang ano nito, dito yan sa may side na to. Yung cutting ng mga ganyan-ganyan. Ng envelope. Pero ito, gagawin natin ngayon dito. Paano ba ito yun? Come on, get out. Ayaw. Mataya mo. There. Huwag kang mabuto lang. Sayang. Yan, ito. So, ganito naman to pagkakaalam ko. Yan. So, parang ang nakikita ba? Yan. Yan. So, parang ang size nito, pag hindi ako nagkakamali, ito, yung kalahati nitong size nito. Hindi ako sure, pero pag-aaralan ko. Itutupi ko ng konti to, itong paper na to, para makita ko, gaganyanin ko ba. Yan. Kasi nga, first time ko lang itong gagamitin. Hindi pa ako masyadong sure. Yan. Para sa akin, ito yung pinakang gitna niya. Now, pupunta ko sa likod kasi dito dapat yung may... So, kung titingnan, pumasok siya sa pinakandulo. Yung, ano niya, yung pattern niya. Yan. So, gagawin ko, yung pinakandulo na yun yung aking guide para ibaon siya. Goodness. hindi pa ako marunong. Wait lang. Mali pa lang yung hawak ko. Mali pa. Ba yan? Paiba-iba ng lugar. Yan. So, yun yung guide niya. Muntik nang masira. So, ngayon, dahil, tingnan natin kung pareho lang sila ng size. Okay? Yan. Ilalapat ko lang dito kasi may guide naman dito. Paano siya ilapat? Makapal kasi yung aking ano. Sana magtagpo. Naku, muntik na hindi magtagpo. Pero parang naman nagtagpo. Parang naman siya lang nagtagpo. Yan. Konti lang yung pagkakaiba. Pero muntik na. Sana sa likod lang siya. Sa likod niya. Swerte pa rin. Sa likod lang siya. O yan. So, kung dire-diretso lang, pagpo-fold. O, diba, ang ganda. Ang ganda ng design. Sabi ko na nga ba, malaki pa siya eh.
Dapat pala hindi ko na lang siya pinit. Kasi pinili ko doon pit. Pero okay lang yan. Fit, yung pagpiprint out ko, dapat pala hindi ko na lang siya finit. Chinus yung fit para nag-adjust pa siya ng konti. Pumasok ba? So, mas maganda-ganda yung dating. Pero okay na yan. At least, matuwid yung pagkakatupi ng aking card, di ba? Okay lang yan. Talagang ganyan. Pag, talagang ganyan pag nag-uumpisa pa lang gumawa. Yan. So, okay na tayo dito. Etong card na to, naiano ko na, naitupi ko na. So, ito na to, di ba? So, ibig sabihin, ang size nito ay buong, kalahati ng isang letter. So, size ito is 5.5. 5.5 kasi ang isang buo is 11. So, 5.5 nga. So, okay. Tapos na tayo dito. Hindi na siya masyado malagkit. Kasi tuyong-tuyo na siya yung itong ano na to. Itong card na to, kahapon kasi malagkit siya, ngayon hindi na. Tuyo-tuyo na kasi siya. So, dito naman ako mag-struggle ngayon kung paano gumawa. Okay. Ang sabi dito, ganyan. So, hindi ko alam paano to gawin itong mga to. Yung mga, mali pala. Hindi ko alam kung paano to gamitin itong mga, siguro, kukuha ka ng cardboard din. Tapos, itry ko nga, tingnan natin na. Parang kung gusto mo ng design, kuha ka ng cardboard, tapos, ano mo siya. Makapal tong cardboard na kinuha ko. Ito yung sinasabi ko kahapon na, ang tawag ito, yung mahilig ka mag-art, scrap paper, ito. Yan. So, hindi ko pa alam guys kung paano gamitin itong isang to. Ang sabi naman dito, magpo-fold ka lang. Rotate 90 degrees. Ganyan. So, okay. Tingnan natin na. Marami pa naman ako nito guys. Pero, mas maganda siguro kung kukuha ako ng sample lang na papel. Para makikita natin kung ano yung mangyayari. Ayan to, sample. Ito yung diretso natin. Sabi 90 degrees. Ayan, 90 degrees. And then, so, parang sinasabi, ito na nga lang gawin ko. Bahala na. Parang sinasabi, yung lahat ng ganito, yun yung tutupiin. So, hindi ko maintindihan paano ko gagawin. Ito ba ay ganyan? Hindi eh. Kasi, parang sinasabi itong ganito, di ba? So, ibig sabihin itong side na to. Sige nga. Tapos, paano ba ito guide? 360 size chart. 2 inches ko. Okay, may mga sizes dito. Parang, kung gusto mo ganyan lang kaliit. Okay, ang gagawin ko, para makuha ko yung pinakang gitna niya. Idea lang to guys. Yan. So, ibig sabihin, itong side na to, yung kailangan mahating ganyan. Diyan, saka dito. So, I think, itong ano na to, itong paper na to, itong parang cardboard na to, so, ito yung gihahati. Itong cardboard na to, para siyang, so, yan, kukunin ko yung dulo niyan, papunta sa dulo nito. So, yung dulo doon,
papunta sa dulo nito. Tama-tama lang pala. Okay, tingnan natin. So, yung dulo nito, papunta sa dulo doon. Gigil na gigil. Gigil na gigil sa paper, no? Kaya mag-alala guys. Marami-rami nito dun sa baba. O, di ba? Ganyan siya. And then, ito naman isa. So, yung ano ko, yung dulo sa dulo. Ito, kikita nyo yung dulo doon sa dulo. Yun. Kikita nyo yung line. So, hindi ko pa nalagyan ng palatandaan dito. Yan. Yan, may palatandaan na ako. Ngayon, yung dulo doon, yung dulo ng palatandaan ko, yung dulo ng palatandaan ko doon, dulo dito sa kabila, nung narito na guhit. So, doon na lang ako magbe-base. Hindi ako magbe-base sa, hindi ako magbe-base sa sukat. Kasi hindi ko pa naman alam paano gamitin yung sukat. Yan. At nawa tama ako. Yan. Meron na siyang ikalawa. Pag nakita mo, hindi siya gitna. Pag nakita nyo, hindi siya gitna. Pero, sige lang. Continuous lang. Malalaman din natin. Yan, yung dulo dyan. Dulo dito. Kukontinue ko lang siya. So, kukunin ko yung nasa gitna na yun. Yun yung naandun. At ito yung naandito. And then, ito namang kabila. Pag titingnan ko naman siya, para namang okay, di ba? Ito yung tutupiin. Kumbaga itong titiklopin. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ito yung dulo doon. Kita niyo yung dulo doon. Dulo din dito dapat sa dulo na to. Yung hati na to. Yung hati na to. So, doon tayo magsisimula. Hindi ko na kinuha yung sukat-sukat, okay? Kasi, pag-aaralan ko pa yung anong size nitong pad na to. Hindi ko alam. Alam ko square to. Yun lang alam ko, square siya. Yan. So, meron na akong guide para ano siya. Itiklop siya. So, moment of truth. Nakikita niyo ba? Yan. Ay, ang ganda. Kaso, para sa akin, malaki siya. Para sa akin, malaki siya. Napasobra yung ano doon. Ayusin ko. Yan, malaki siya. Parang hindi nag-aabot yung kanilang hindi siya nag-aabot. Masyado siyang malaki pero maliit. Maikli. Yan. Maikli yung narito sa may side. So, ibig sabihin, kailangan kong putulin ang isa, ang side, dito sa taas, tapos, paano ko ba to? So, pag-aralan ko na lang to, itong ano na to, papel na to. Paano ko siya gagawin? So, hindi siya nagtagpo. Ano bang sinabi dito? Kasi para dito, magkaiba sila ng size. Siguro kailangan yung card mo ganito yung size. 5x5. Scale to 5x5. Hindi naman siguro to 5x5. 5x5. Chart.
card size, card paper size. Okay. At 12 yata to. 12 by 7. 12 lang siguro to. Hindi to 12 by 7. So, ang gagawin ko, iaangat ko to ng konti. Ganyan. Para kinamay ko na. Hindi na sure. Hindi na siya patas. Pantay ba? Yan, angat ko ng konti. Para lumawak. And then, magkakaroon naman ako ng problema dito sa side. Magiging ganyan yung dating. Angat ko siya ng konti. So, magkakaroon siya ngayon ng ng allowance, diba? Pero dahil malawak pa siya, malaki pa yung card, gagawin ko ganito. Yan. Pagpantayin ko na lang yun daw. Tapos kukuha ko ng bago. Tapos pag-aaralan ko yung pag. Kasi parang yan. Oops, parang maliit ito sa side. Parang ang dating, na to eh. Yan. So, parang na siya, malaki na siya. Tapos, ito syempre sa taas. Ito yung kailangan na mabawasan sa taas. Ganyan yung card mangyayari. Tapos, ang gagawin natin, ay hindi pa pwede siyang nakaunahan. Tapos nasa likuran siya, ganyan. Tingnan ko nga. O, tamang-tama lang pala to kasi ipapasok din dito yung kanyang kaso masyado siyang mataas. Ipapasok din to. Itong kanyang to na pinagawa. So, kung ipapasok to, yung pagkabalki niya, kailangan na ganito nga talaga, Ayan. Oh. Para rin namang maganda, di ba? Para rin namang maganda, di ba? Buti na lang naging parang na lang naging design yung mga yung mga guhit-guhit. Para na lang siya naging design. So, kung i-continuous ko to, lalagyan ko siya ng continuous ko. Para bahala na. Alam ko, i-reject to ng aking anakis. But it's okay. Ngayon, alam ko na paano ko siya ititiklop. So, gagawin ko na lang. Tiklop siya ng gano'n. Yan. Para maging continue, gamitan ko nito double-sided tape. So, yung double-sided tape, ilagay ko na lang dito sa nagtutupi. Pero bago ko ilagay yan, gamitin ko muna ito. Ito guys, siya, bakal yung nasa gitna. Bakal ba yan? Parang bakal na parang hindi ko maintindihan. So, ngayon mamimili ako kung ano yung gusto kong design ng edges. Pwedeng ito, pwedeng yun. Pero siguro ito to, dito sa may side na to. So, ipapasok mo lang sa loob. Then, clap. See? Ngayon, kung gusto ko siyang palaki-lakihin, yung dating para yun. Diba? And then, itong kabila, gagayahin ko na rin lang. Yan. Tapos, ito, pinakamalaking kukunin ko. Ito palang kabila. Pinakamalaking puncher. Oops. Ba yan? Hindi. Pinaka-wide pala. Yan.
Got na? Na. Ganda. Okay. Continuous tayo. Lagyan natin ito. Sample ko lang naman to guys. Ngayon kung papabago ng anak ko, siguro i-adjust ko na lang. Ito na lang yung gawin kong sample. Pag sinabi niya na baguhin, ito. Kasi para sa akin, pag nakatalikod, parang design na lang yung line eh. Parang design na lang siya. Okay pa rin naman. Pero kung ayaw niya, di wag. Di wag. Then, ito yung aking double-sided tape. Sukatin ko. Sukatin ko tapos tutuhin ko. Tapos, dikit ko. Dikit ko ngayon dito. Oops. Okay. So, ito yung kaninang problema ko na paano siya malalagyan ng paano siya magdidikit dalawa, di ba? Kung magkakalayo. Ngayon, naiintindihan ko na kailangan niya na maging malapit. So, ang kagandahan lang nito, pag practice ka ng practice na gawin ito, magiging perfect ka rin. So, this is my first time na gumawa ng envelope na ganito. Nagamit itong ano na to. First time kong gawin ito. Now, yan. Tapos, syempre, tatanggalin natin ngayon yung ilalapat ng maayos. Para kapag tinanggal yung nasa taas, pwede rin naman sigurong ikat ito para hindi sa gabal. Yeah. Pero okay na yan. Huwag na natin hindi ko na pakikiaman. So yan, tatanggalin ko yung tape. Mapapansin niyo meron siyang parang and then ilalapat ko ng maayos. Lapat ko sa ano. Oops, yan. Para yan. Tapos tong kabila. Tanggalin ko rin. And then, yan. So, dito sa taas, palagay ko, pwede ko naman tanggalin yun. Nasa dulo na yun. Pwede ko siyang gupitin. Pero, wag na lang. Hayaan ko na lang na ganun. Basta mahalaga, naka-straight pa siya. Maganda yung, maganda yung papel. Maganda yung cardboard niya. Para nga hindi patapantay yung aking pagkakagawa. Pero, first time ko pala naman gawin. Kaya, okay lang yan. Now, ito sinabi ko sa kanya. Lalagyan namin ito ngayon ng, ako pala lang kasi wala siya. Tulog na siya. Lalagyan ko ito ngayon ng maliit na, kailangan ko yung palagay sa puncher. Maliit na, ito guys. So, ang gagawin ko na lang dito, gugupitin ko siya. Hindi pala gupit yung isa. Kasi, lalagyan namin to ng sticker. So, lagyan ko siya ng, para matakpan din to. Tapos, dito ko na lang siya pasulatin ng message niya dun sa best friend niya, also friend niya. Wait. Ito naman gagamitin ko doon. Mag-straight muna ako ng gupit. Kasi parang
Hindi ito straight. Hindi ko alam kung nasa yung straight ito. Ito siguro yung straight side na to. Yeah, ito nga yung straight. Yan. And then, gawan ko na lang siya ng yan. Para may pattern yung aking pag gugupit. Paano ba to? Yan. Parang mali pa. Okay. Hindi ko pala kailangan to. Titingnan ko na lang yung ginawa kong pattern. At dapat yun ay nasa pinakang gitna. Nasa may ano ito. Dapat yun ay nasa pinakang gitna. Yan. Aking ano. Yan. Oops. Dapat nakatamang-tama doon sa side niya. Yan. Saka ko ngayon. Oops. Gugupitin para straight. Kasi kapag ako mag-i-straight, 100% hindi yan may straight. Okay. So, nakuha ko na yung straight niya. Straight na rin dun sa my side. Ito pala yung side na yun. So, nakuha ko na siya. So, ang gagawin ko, kukuha lang ako hanggang dito. Hanggang dito sa may side na to. Kasi yung sticker naman niya, maliliit lang. Yan. Tandaan ko na lang. Yan, para mo matakpan pati yung taas-tasan ko ng konti. Para matakpan yung kanyang yung mali kong ginawa. Yeah. Okay. So, nilagyan ko na siya ng tapos, balik ka doon. Kasi hindi ko makita pag dito nakalagay yung ano eh. Isasagad ko siya dito sa may side na to. Sa taas. Pero hahanapin ko yung tandaan ko. Tapos, meron niya na andun nahati. Igigitna ko lang siya doon. Ganito ko to ginagamit sa ngayon kasi syempre, di ba? Hindi pa gaano yung bihasa. Yan. So, straight yung pagkakagupit. Nice. Yan. Ngayon, meron na ako nito. Ang gagawin ko naman, tape na naman ako uli. Diba? Ilalagay ko lang ito rito. Yan, tamang-tama. Kasi hindi talaga siya sagad na sagad dito sa tabi. Para kapag hindi magkakaroon ng problema. So, ang lalagyan ko lang itong side na to ng double-sided tape. Yan, this side. Isasure ko dito, pwede rin naman dito. Isasure ko na lang na hindi siya yan. So, meron na siya dito sa may side. Oops. Yan. And then, dito naman sa may side na itabi na. And then, dito naman sa kabila. Yan. So, nalagyan ko ng double-sided tape na lahat. Na excess na konti.
Hindi kasi maganda pag may excess. Pero baka madali ko yung pinakang gupit niya. Ay. Okay, hindi naman nadali yan. So, gagawin ko, tatanggalin ko lang yung kabilang side. Kailangan ganyan mo muna. Kasi pag minsan sumasama yung tape, yan, para sure na sure yung tape ay hindi sasama. So, tanggalin ko muna itong kabilang side na ito. Hindi tayo magtanggal kasi may tape yung, ano ba to? Dapat kasi wala dun sa part na yun. Kasi tatanggalin ko rin yung tape na. Dapat walang naka-ano. Then, tatanggalin ko yung tape. After a decade, natanggal na rin siya. Ito rin. Oops. Ilagay yung pambark mo dyan. Yan, hindi nga, buti na lang tatanggal na siya. Pero sana, ay hindi rin pala. Okay. Tanggalin ko yung side na yan na maliit. Para nakadikit siya. And then, ito. Yan, ngayon, kailangan kong i-sure na mailalagay ko siya ng maayos. Kasi kapag nilapat ko na siya, wala nang bawian. Hindi mo na akong hihinga ng konti. Para sure. Yan. Oh, diba? Sino nagsabi na parang hindi siya ginawa? Parang hindi siya ginawa. Oh, straight, diba? So, ito yun. Ito yung mga sticker na yun, guys. Yan. Yung mga yan. Oops. Yan ang ilalagay ko ngayon dito. Tomorrow is Monday, so dadali niya to doon. So, nakadikit na yan doon. And then, yan. At, ito. Nilagyan niya na ng pangalan doon. Yan. And then, yung kakaiba na card, malaking card na kakaiba na maraming tupi. Lalagay ko dyan. Actually, humihiling pa siyang lagyan to ng gift na iba, pero hindi ko napapakita yun. Ito na lang. Ito lang. And then, syempre, di ba, hindi naman maganda na nakatip yan. So, yung pinakamalaki yung kunin natin para maganda. Diba? Diba? Ang gandang tingnan. Kasi favorite to is yellow. So, yellow rin yung ginamit ko. Yan. Hindi na yung matatanggal kasi naka-double-sided tape na yan. Ganito yung pagkakalagay ko kasi may lalagay pa siya dyan. Maglalagay pa daw siya ng iba pang regalo. So, yan na yun. Yan. Not too bad, right? So, mission accomplished. Hindi man masyadong maganda, pero okay na rin, di ba? Hindi naman to bibenta. Hindi ka naman bibenta. This is like gift from the heart. There. Yan lang, guys. At least natapos ko na rin yung aking project sa paggawa ng kanyang pang giveaway. Not giveaway. Pang gift dun sa kanyang friend, which is gusto daw ng puro Winnie the Pooh. So, I make a lot of Winnie the Pooh coloring. Pinaliitan ko lang yung size kasi yun yung prepare nung anak ko. Ganun lang kaliit. Huwag yung whole pad paper or whole
bond paper, di ba? And then ito, syempre, di ba, nagsisimula pa lang. Pero pare-pareho naman na merong nado sa taas na guhit, meron din dito sa baba. O, di ba? Parang design na lang siya. And then sa likod, ganun din. Pareho lang naman may side. May side na ganun, guhit na ganun. So, parang ginawa ko lang siyang design. Yan. Not too bad. Not too bad for me. Yan, okay? Pag hindi niya nagustuhan, di babaguhin natin. Babaguhin ko. Wala namang masama, di ba? So, ganun guys ang paggamit nito. Etong ano na to. So, pag ibabalik, meron siyang hook dito sa may side gano'n. Tapos, gaganin mo na. Yan. Ganyan paggamit nito. Hindi ko pa napag-aaralan yung mga sizes dito. Pero, okay lang. Hindi siya ganun kahirap gamitin. And I'm enjoying using this either. Ito lang yung puncher ko. Hindi pa na. Marami rin pala akong puncher doon sa baba. Pero ito lang yung binili ko. Yung mga naan doon, bigay lang sa akin. Yan. So, napansin ko lang kapag gagawa ka ng ng card, ganitong envelope ng card, parang napansin ko na huwag kang kukuha ng equal yung size niya. Kailangan magkaiba ng size. Hindi siya square. Kasi square yung papel na yun, di ba? Hindi siya square. Kailangan, rectangle. Okay? Rectangle dapat siya. Hindi siya square. Kasi kapag square, kailangan mo mag-adjust. So, ganun din. Diba? Para maging envelope siya. Pansin ko lang. So, yun lang guys. Ang aking share ngayon. Continuation ng aking ginagawang project. And then, tapos na ako sa project na to. Next na project ko naman is so, babalik ko ulit siya dito guys para naka-tidy siya. Ganyan. Bakit nga ba ako ganun? Para ba magandang tingnan, di ba? Para hindi ka agad-agad naluluma. Ito, tidy ko siya ng pagbalik. Yan. Itong dalawang to magkasama to nung binili ko. Diba? Itong puncher na to, isa to. Binili ko rin siya. Maganda rin siya. Hindi ko pa siya natatry gamitin, pero maganda rin siya. Yung iba, malapad yung pagka itong manipis lang. So, kung i-examplean mo nito, for example, dito ka gagawa. Unahin mo to. Yan. There. Magpapunch ka. Oops. There. Kita mo? Tapos, kita nyo. Tapos, itong ano tawag nito? Yan. Nabababa mong yan. Hindi naman siya matatanggal siguro kahit ibaba mo. Hindi nga. Yan. Guide yan. So, for example, gusto mo pang idiretso to. Ipapasok mo lang ngayon to. Pero parang alam ko, dalawang peraso yung papasok mo. Dalawang hole or butas. Para maging tama yung sukat nila. Kasi kapag isa lang, halimbawa isang sukat lang, parang meron siyang naiwan na isa. Naiwan na meron siyang pagitan. So, para makuha mo yung pagitan, kailangan mong dalawahin. Tingnan natin hindi ako sure, pero try natin. Yan. Para magkaroon rin ng hole yung pagitan na wala. Sana tama nga yung aking conclusion. Tama nga. Hindi naman siya nagrabe, di ba? So, kung ako tatanungin, mas gusto ko ba yung maliit? Convenient para sa maliit, pero kapag maramihan na yung ilalagay, parang ang dating nito kasi parang ilang piraso lang yung mailalagay mo dito. Masyadong maliit. Parang makapal to, di ba? Photo paper ng
Pagpalagyan na natin, dalawahin natin to. Photo paper to ng, photo paper. Photo paper na nga, ba't may na? Yan. And then, pasok natin dito. Akasya pa pala naman siya. So, kapag mag-i-start ka, laging meron na ando sa side na yan. Laging nakadikit doon. Gawin natin 3. Tingnan natin. Makapal to na na papel. Maluwag pa naman siya. Gawin natin 4. Para hindi, yan. Gawin kong 4 na peraso na papel. Ganito kakapal. Makapal na to. And then, try ko kung makakapasok. O mahigpit na. Mahigpit na siya. Pero, pwede pa siyang mapasok. Pero, mahigpit na siya. Then, mahirap ng, mahirap nang ibaon. Oops. Sorry. Mahirap nang ibaon. Ang nakabaon lang yan, So, hindi siya advisable para sa makapal na pagpapuncher. Parang isa-isa rin lang siya. Sa bagay, yung puncher din naman na malaki. Hindi mo naman mapapunch ng marami. Kailangan daw idiretso siya. There. Kaya naman yung yung ilang piraso. Puncher. Tapos kapag gusto mong linisan, meron siyang opening dito na parang then lilinisan mo. Ayaw kong linisan. Balik ka dun. Kalat ka. Nililinisan ko na lang kapag magliligpit ako dito. O yun guys. Yun lang yung aking masishare sa inyo. Napaka-cute nito. So, maliliit lang talaga yung mga pinagkukuha ko para hindi masyadong pinagbibili, hindi pinagkukuha. Para hindi masyadong takaw sa space. Yan lang guys. Yun kung paano gagamitin itong mga to. Hanggang sa muli guys. Bye.